Next, find the area of the given cross-section if the width of the roadway is 12 meters. So you are given the cross-section notes. So drawing lang natin. Bali, ito kunwari yung base natin. Tapos nandito kunwari yung roadway natin. So ang length daw nito ay 12. So meaning, sa center line ng roadway, okay, ito ay tig 6. Okay, tapos i-plot natin yung mga points. So sa center, 0. Ang left ay 9.8. Let's say nandito yun. Tapos sa right, 11.2. So let's say nandito yun. Okay? Tapos doon sa left na merong 9.2 na distance, ang height mo to 3.2. So let's say nandito yun. Okay? And then sa kabila naman na merong 11.2, merong kang height na 4.21. Okay, so connect lang natin yung edge nung road papunta doon sa mga points na yon. So yun ngayon yung cross-section natin. Ako nga pala, nakalimutan ko. Sa center pala, merong height na 2.8. So bali, i-plot ko na lang yun. Ito na lang kunwari yun. So 2.8 ito. Okay? And then connect natin yan doon sa center. Ayan. Okay? So yan ngayon yung cross-section natin. So ayusin ko lang ito. Ay na matanggal. Anyway, you get the idea, no? So para mahanap yung area, hahatiin lang natin ito into triangles. What I normally do, para mabilis, kung saan yung gitna ng road, i-connect mo siya dun sa mga extreme points. Tapos bali, mahahati na siya sa apat na area. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos yung apat na area na yun, puro lang triangle yun. Kaya you can use 1/2 base times height lang, no? So yung area natin is summation lang ng 1/2 base times height. Kasi puro triangle eh. O, itong area 1, ang base natin dyan, ito. Ang height natin, ito. Okay, kasi di ba ang height, ano lang naman eh, kahit saan yan na dimension na perpendicular sa isang side. Alright, so ang base natin dito ay 6, yung height natin 3.2. Plus, yung area 2 naman, pwede nating isipin na ito yung base kasi meron tayo na sukat na perpendicular, which is yung 9.8. And then, para sa area 3, ganun din. 1/2, ang base natin 2.8, tapos yung magiging height natin 11.2. Plus, para naman sa 4, ganun din, ito yung base, ito yung height. So, 6 times 4.20. Okay, so i-total lang natin yan. That will give us the area. So, that gives us 51.63 square meters. Okay, so that's how we solve this problem.